Ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, June 3, 2026. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating pong mga headlines. Minority bloc sa Senado, pinagre-resign na si Senate President Alan Peter Cayetano. Senate President Alan Peter Cayetano pumalag sa hamon ni Senator Raffy Tulfo na magpakita siya sa sesyon ngayong araw. Pagpapatuloy ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa anomalya sa flood control projects kasado na bukas. Vice President Sara Duterte nagpahayag ng pagkabahala sa mga nangyayari ngayon sa bansa. Dating DPWH Secretary Manuel Bonoan ibinalik sa PNP General Hospital sa gitna ng hiling niya na maisailalim sa hospital arrest. Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga pinatalsik na bilang miyembro ng Kamara. Metro News, higit 2 toneladang hot meat nasa bahat sa Malabon City. Science sa Technology News, ang misteryo sa likod ng malaking ulo at maliit na kamay ng T-Rex na bigyan linaw sa bagong pag-aaral. National News, sa vault na naglalaman ng 40,000 bottled wine collection ni Soviet Union politician Joseph Stalin, binuksan ng mga otoridad sa Georgia. Para sa ating music trivia, ngayong petsa nanguna sa Billboard Hot 100 ang 1967 song na ito ni Aretha Franklin na nagbigay sa kanya ng 2 Grammy Awards. Ano ang awiting ito? Alamin. Balitang kakaiba, isang pulis sa Japan nag-bomb threat sa isang restaurant para hindi matuloy ang farewell party para sa kanya. Oras po natin, 6:40 ng umaga. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Rose May Miranda. Narito naman ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Pinagbibitiyo ng minority bloc si Senate President Alan Peter Cayetano. Ito ang sama-samang panawagan ng Solid Block 11 o SB11 matapos na hindi muling dumalo sa ikalawang pagkakataon ng majority bloc sa sesyon kahapon. Sa joint statement ng minorya na binasa ni Senator Erwin Tulfo, iginit nila na dapat nang mag-resign bilang Senate President si Cayetano dahil nagpakita ito ng kawalang kakayahan na gampanan ang kanyang tungkulin bilang leader ng Senado. Tinukoy ng minorya ang Rule 14, Section 41 ng Rules of the Senate kung saan nakasaad na maaaring ipagpaliban ng Senate President ang pagsasagawa ng sesyon pagkatapos ng konsultasyon sa majority at minority leader. Gayunman, hindi nila ito ginawa ni Cayetano na malinaw na paglabag sa rules ng Senado at pambabastos sa institusyon at sa taong bayan. Abandonment of responsibility, a dereliction of duty, and a blatant disregard of the rules that govern this institution. Because the Senate cannot be made to stop working simply because its presiding officer refuses to lead. Under Rule 14, Section 41, the rules of the Senate President may postpone the holding of the session after consultation with the majority leader and the minority leader. That rule was violated. This is not merely a procedural lapse. It is a direct violation of the rules of the Senate and a serious disrespect for the institution and the Filipino people. Senate President Alan Peter Cayetano should resign as he has shown that he cannot function as the leader of the Senate anymore. Yan po ang pahayag ni Senador Erwin Tulfo.
Hinamon naman ni Senador Raffy Tulfo si Cayetano na magpakita sa sesyon ngayong Miyerkules at kung hindi ito gagawin ni Cayetano ay may tuturing siyang duwag. Inihayag pa ni Senador Raffy na dapat sa Senado pumapasok at nagsasalita si Cayetano at hindi sa Facebook o sa social media. Inanyayahan din ni Senador Raffy ang mga membro ng Senate Majority na umanib na sa minorya maliban kay Cayetano. Hinahabol ko si Alan Peter Cayetano. Kung matapang ka, pumunta ka dito bukas. Otherwise, duwag ka. Pwede kami si Alan Peter. Lahat. Pumunta namin. Malis ka sa amin. Pero si Alan Peter, steady ka lang dyan. Yan po ang pahayag ni Senador Raffy Tulfo. Samantala, Senate President Alan Peter Cayetano hinamon ang minorya na pakitaan muna siya ng 13 na bilang para bumaba sa pwesto. Narito ang report ni Conde Batak. Hinamon ni Senate President Alan Peter Cayetano minorya na pakitaan muna siya ng 13 bilang ng suporta at bababa siya sa pwesto. Kasunod ito ng panawagan ng Solid Block 11 o SB11 kay Cayetano na magbitiw na sa pwesto. Iginit ni Cayetano na pinauubayan niya sa Diyos ang kanyang katayuan at handa siyang umalis sa pwesto kung may makukuhang 13 bilang ng senador ang minorya. Kasi sabi nila, isang araw lang daw ako, isang linggo lang. Ako, I agree with them. I don't agree na isang araw lang, but I don't know. From the start, I told everyone, I leave it up to God. I'm at your disposal. Magpakita yung 13, alis sa urya. Diba? It's a walk of faith. Voting dead niya eh. Bakit? Kasi from the start, target ibalik sa kanila yung 13, whether it's Will Gatchalian, whether it's Tito Soto, kung sino man sa mga kaganang-galing na senador sa minority, kung may kapanggap-tanggap sa kanila sa amin 13 o wala, nasa sa kanila yan. Nauna rito ay pinuna ni Cayetano na tila sinasadya ng minorya ang pagkwestiyon sa Blue Ribbon Committee na paano magkakakorum gayong hindi pa constituted o hindi pa nabubuo. Iginit ni Cayetano na malinaw sa rules ng Senate na habang hindi pa napapalitan, ang mga miyembro ay mananatili pa rin ang mga dating members. Bukod dito, naghihiring naman ng ilang komite at may bicameral hearings na rin, pero pagdating sa Blue Ribbon Committee ay sinisita ito ng minority. Inimbitahan ni Cayetano minority bloc sa gagawing pulong ngayong araw para sa isa sa gawang pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa Huwebes ukol sa flood control anomalies. Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. Salamat, Conde Batak. 774 Balita Ngayon. Pumalag si Senate President Alan Peter Cayetano sa hamon sa kanya ni Senator Raffy Tulfo na pumasok sa sesyon ng Senado ngayong Miyerkules. Mababatid na sinabi pa ni Senator Raffy na kung hindi papasok si Cayetano ay may ituturing siyang isang duwag. Sa Facebook video ni Cayetano, sinabi nitong ang kaduwagan ay naguugat sa kung ano ba ang layo ng trabaho ng isang tao. Inihalimbawa pa nito ang isang magsasaka na inutusang magtanim ng palay kahit bumabagyo at ang isang sundalo na isinabak sa may tuturing ng suicide mission. Sabi ni Senator Tulfo, pag hindi ako nagpakita sa session hall, ay ako'y duwag. Ang kaduwagan po ay nag-uugat yan sa ano ba ang purpose at trabaho mo. Diba? So for example, kung ang trabaho mo ay magtanim, pero bumabagyo, grabe po yung kidlat. Every time mo mawala kidlat, kasi it's not a matter of tapang, magtatanim ka nga, tamaan ka man ng kidlat, di ba? So, ganun din sa sundalo. Hindi natin isusubo ang sundalo natin sa mga bagay na suicide ang mission. Pero ipagtanggol ang bansa at mamatay para sa bansa. Hindi lang sundalo, dapat pakita yung mga senador. So, yung hamon mo, magpakita ko kung hindi ituwa. Para ko rin sinabi, halimbawa, Senator, ikaw, maging independent ka, kung hindi, duwag ka. Sinabi pa ni Cayetano na dapat maging professional si Tulfo dahil hindi anya isang radio o TV program ang Senado. Banat pa ni Cayetano na kung hindi lang Tulfo, sina Raffy at Senator Erwin ay malamang ay ipinatulfo na niya ang mga ito. Mababatid na kilala ang magkapatid na Tulfo sa kanilang public affairs programs kung saan dumudulog ang mga taong may reklamo o humihingi ng tulong. This is not a radio or TV program. This is not entertainment. This is the Senate of the Philippines. So we have to be more professional. Kung hindi ka lang Tulfo at kung hindi lang Tulfo si kapatid mong si Erwin, at sinumbong ko na kayo ay Tulfo. Diba?
Pero ang reality is, because nandiyan tayo, because we have a strong voice, use it for the good of the country. Yan po ang pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano. Sa iba pa pong balita, Senator Jinggoy Estrada dapat tiyaking hindi makakalusot sa plunder at iba pang kaso. Narito ang report ni Grace Mariano. Hindi sapat para kay House Deputy Minority Leader at Akbayan Party List Representative Percy Sandanya ang pag-aresto kay Senator Jinggoy Estrada sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Sandigan Bayan para sa mga kasong pandarambong at graft kaugnay sa maanumalyang flood control projects. Git ni Sandanya dapat tiyakin na hindi na makakalusot muli si Estrada sa kinakaharap na panibagong mga kasong may kaugnayan sa katiwalian. Apela ni Sandanya sa pamahalaan siguraduhin ng malakas ang kaso laban kay Senator Jinggoy para masigurado na ito ay mahahatulan ng guilty at mapapanagot sa ginawang korupsyon. Magugunitang noong 2001 ay naharap din si Estrada sa kasong plunder dahil sa umano'y pagkakamal ng ill-gotten wealth mula sa illegal na huweteng habang noong 2014 ay muli siyang sinampahan ng plunder dahil naman sa PDAF scam. Pero ang nabanggit na mga kaso ng pandarambong ay parehong ibinasura ng Sandigan Bayan noong 2007 at 2024. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Samantala, kasado na bukas, araw ng Huwebes, ang pagpapatuloy ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa maanumalyang flood control projects. Sa notice ay nilabas ng Senate Blue Ribbon Committee na kasaad na isasagawa ang ikasyam na pagdinig sa flood control anomalies sa June 4, 2026, alas 10 ng umaga. Idaraos ang motu proprio hearing sa session hall ng Senado. Una nang kinalampag ni Senador Amy Marcos, Senate President Alan Peter Cayetano at Blue Ribbon Committee Chairperson Pia Cayetano na buksan muli ang pagdinig sa katiwalian sa flood control projects kung saan hinihiling nito ang pagpapatawag sa mga pangunahing nasasangkot na sina dating House Speaker Martin Romualdez, dating Congressman Zaldico, at sa 18 dating Marines sa sinasabing tauhan ni Ko na naghahatid ng mali-maletang kickback kay Romualdez at kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Gayunman, sinabi ni Attorney Libito Baligod, legal counsel ng dating 18 Marines, na winidraw o hindi pinadadalo ang mga dating sundalo sa investigasyon. Hindi naman binanggit ang dahilan sa ligot ng pagkasila ng pagharap ng mga dating sundalo, pero nangyari ito sa gitna ng kaguluhan sa pagitan ng mayorya at minorya. 774 Balita Ngayon. Nagpahayag naman ng pagkabahala si Vice President Sara Duterte kaugnay sa mga nangyayari ngayon sa bansa. Sa isang video na inilabas ni VP Sara sa kanyang social media account, inihayag niya na kitang-kita ngayon kung paano ginagamit ang mga institusyon ng gobyerno at ang pera ng taong bayan laban sa mga hindi sumasang-ayon. Inihayag pa ng Vice Presidente na sa halip na tutukan ng mga tunay na suliranin ng bansa, ginagamit pa ang kapangyarihan para patahimikin ang mga kritiko. Ang mga natutunghayan natin ngayon ay dapat ikabahala ng bawat Pilipinong naniniwala sa demokrasya, anuman ang kanilang paniniwala o kulay sa politika. Nakikita natin kung paano ginagamit ang mga institusyon ng gobyerno at ang pera ng taong bayan laban sa anumang oposisyon. Sa halip na tutukan ang mga tunay na suliraning kinakaharap ng ating mga kababayan, ginagamit ang kapangyarihan upang patahimikin ang mga boses ng mga hindi sumasang-ayon. A democracy cannot survive when those in power see every critic as an enemy and every opposing voice as a threat. I have always believed that the independence of our institutions must be protected. Binigyan din ni VP Sara na dapat protektahan ng mga institusyon, hindi lamang ang Senado at ang Kamara, kundi ang bawat senador at kongresista. Para sa Vice Presidente, ang mga nagaganap ngayon ay ginagawa ng pamahalaan upang pagtakpan ng mga katiwalian sa flood control projects at upang patalsikin siya at isulong ang charter change o CHA-CHA. Sa iba pang balita, Vice President Sara Duterte lalahok sa programang Brigada Eskwela sa Maynila ngayong araw. Karagdagan detalye ihahatid ni Gina Mape. Ipagpapatuloy ni Vice President Sara Duterte ang paglahok sa programa ng Department of Education na Brigada Eskwela. Ngayong araw, magtutungo si VP Sara sa lungsod ng Maynila kasama ang kanyang mga kawani
sa Office of the Vice President o OVP. Ang tema ng Brigada Eskwela ngayong taon ay bayanihan sa paaralan. Nagkakaisa para sa kaayusan at kaalaman na nagpapakita ng pakikiisa ng mga komunidad sa pagtatatag ng ligtas, malinis at kaaya-ayang lugar para sa pag-aaral ng mga estudyante. Kahapon, ang pangalawang Pangulo ay lumahok sa Brigada Eskwela sa Diosdado Macapagal Elementary School, San Vicente Elementary School at Piñahan Elementary School, Pawang sa Quezon City. Ngayong araw ay lalahok ang Vice Presidente sa gagawing Brigada Eskwela sa General Vicente Lim Elementary School sa Tondo, Maynila. Ako si Gina Mape ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 Balita Ngayon. Ibinalik sa Philippine National Police o PNP General Hospital si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sa gitna ng nakapending na motion nito na maisailalim siya sa hospital arrest. Si Bonoan ay isinugod noong Lunes sa ospital dahil sa pagtaas ng blood pressure na umabot sa 192/100 habang nasa loob ng courtroom. Mula sa Sandigan Bayan ay dumating sa PNP General Hospital ang ambulansyang lulan ang dating DPWH Chief bandang alas 4 ng hapon kahapon. Bandang 1:00 ng hapon nang sunduin si Bonoan ng mga tauhan ng CIDG mula sa ospital at dalhin sa Sandigan Bayan para sa kanyang arraignment para sa 573 million pesos plunder at graft charges na may kaugnayan sa flood control scandal kung saan kapwa niya akusado sa Senador Jinggoy Estrada. Gayunman, ipinagpaliban ng arraignment dahil sa mga nakapending pangmosyon kaugnay sa mga kaso at nireschedule na lamang sa June 4. 774 Balita Ngayon. Pinatawa na expulsion o tuluyan ng pinatalsik si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga bilang miyembro ng House of Representatives alinsunod sa rekomendasyon ng House Committee on Ethics and Privileges. 265 na mga kongresista ang bumotong pabor sa expulsion kay Barzaga, 14 ang kumontra at 8 ang nag-abstain. Batay sa Committee Report number 298 na binasa sa plenaryo ng chairman ng komite na si 4th Party List Representative JC Abalos, si Barzaga ay nagpakita ng hindi magandang asal, pagkilos o maaksyon na hindi akma para sa isang kongresista at paglabag sa Code of Conduct ng Kamara. Ang committee report ay tugon sa inihaing ethics complaint laban kay Barzaga ni Iloilo Representative Janet Garin kaugnay sa asal ni Barzaga na nakakaapekto na sa proceedings at trabaho ng mga kongresista sa plenaryo ng Kamara. Tinukoy ni Garin sa reklamo ang kawalan ng profesionalismo ni Barzaga, gayon din na madalas nitong post at pagla-live sa social media kung saan sinisiraan nito ang mga kapwa mambabatas at ang buong Kamara na tinatawag nitong Crocodile Farm. Binigyan diin sa committee report na ang mga asal ni Barzaga at ang mga social media post nito ay nakasira sa dignidad, integridad at reputasyon ng Kamara. Samantala, mga sundalo tumulong sa paglilinis at pagkukumpuni ng mga silid-aralan bago ang pagbubukas ng klase sa Lunes. Detalye ihahatid ni Angel Garcia. Inatasan ng Philippine Army ang lahat ng kanilang unit na makibahagi sa taunang Brigada Eskwela na isinasagawa mula June 1 hanggang June 5 sa buong bansa. Ayon kay Philippine Army spokesperson Colonel Luis de Maala, bahagi ito ng patuloy na pagtupad ng hukbo sa serbisyo publiko hindi lamang sa seguridad kung hindi maging sa mga programang pangkomunidad. Sa ilalim ng programa, tutulong ang mga sundalo sa pagpipintura, pagkukumpuni, paglilinis at pagsasailalim sa sanitasyon ng mga paaralan at silid-aralan bilang paghahanda sa pagbubukas ng klase sa Hunyo 8. Umaasa naman si De Maala na may hihikayat ang mga kabataan na makiisa sa mga gawaing pangkomunidad at maging aktibong katuwang sa pagbubuo ng mas maunlad na bansa matapos makita ang pakikilahok ng mga sundalo sa nasabing aktibidad. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Oras po natin, 3 minuto bago mag-alas 7 ng umaga. Kami pa rin po ang iyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Rose May Miranda. 774 Balita Ngayon. Metro News. Metro News. Sa ating Metro News, sigit 2 toneladang hot meat nasabat sa Malabon City. Detalye po ihatid ni John Bakiran.
Higit 2 toneladang hot meat ang nakumpiska ng National Meat Inspection Service o NMIS kasama ang PNP CIDG sa operasyong sinagawa sa isang palengke sa Malabon kahapon, June 2. Ilan din sa nakumpiska ang galantina o manok na mayroon pang internal organs na maaaring may dalang sakit. Paliwanag naman ni Dr. Fernando Lontok, Officer in Charge, Executive Director ng NMIS, na ang galantina o manok na hindi pa nabubuksan ang lamang loob ay hindi dumaan sa pagsusuri ng controlling authority, kaya ito ay isang hot meat. Bukod pa dito, nakumpiska rin ng ilang batches ng mishandled meat na hindi nakarestored ng maayos. Kasunod nito ay nabisuhan ng NMIS ang mga mamimili na suriin kung may Certificate of Meat Inspection o COMI ang mga nagtitinda ng karne upang matiyak na ang bibilhing karne ay ligtas kainin. Ang mga nasabat naman na karne nagkakahalaga ng 600,000 pesos na maayos na i-dispose. Ako po si Jonah Bakira ng DWWW 774 Ultimate Music Radio. Maraming salamat, John Bakiran. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito ng update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan ng piso kontra dolyar ay nasa 61 pesos and 73 centavos. Nasa 71 pesos and 83 cents naman ang palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound ay nasa 83 pesos and 8 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Riyal ay nasa 16 pesos and 45 cents, habang ang Japanese yen ay nasa 39 centavos. Lotto results. Lotto results. Update naman po tayo sa resulta ng Lotto. Iatid po sa atin ni Jackie Maestrado Rubio. Ang bahaging ito ay atid sa inyo ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Pagkakaisa para sa kawang gawa. Narito ang recap ng resulta ng bulahan ng Philippine Charity Sweepstakes Office kahapon, June 2, 2026, sa ganap na alas 9 ng gabi. Sa mga nagabang ng Ultra Lotto 658, ang winning number combinations ay 39, 36, 12, 41, 4, at 20. Ulitin ko lamang po ang winning number combinations sa Ultra Lotto 658 ay 39, 36, 12, 41, 4, at 20 na may jackpot prize na 75 million pesos. Para naman sa Super Lotto 649, ang winning number combinations ay 36, 27, 5, 14, 40, at 8. Muli ang winning number combinations sa Super Lotto 649 ay 36, 27, 5, 14, 40, at 8 na may jackpot prize na 25 million pesos. Sa mga tumaya naman sa Lotto 642, ang lumabas na kombinasyon ay 18, 16, 37, 13, 35, at 23. Muli ang winning number combinations ay 18, 16, 37, 13, 35, at 23 na may jackpot prize na 11,344,599 pesos and 30 centavos. Yan po ang naging recap ng resulta ng bulahan ng Philippine Charity Sweepstakes Office kahapon, June 2, 2026 ng alas 9 ng gabi. Para naman sa ating jackpot estimates mamayang gabi, 40 million pesos para sa Mega Lotto 645, habang 45 million pesos naman sa Grand Lotto 655. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Pagkakaisa para sa kawang gawa. Ako po si Jackie Maestrado Rubio ng DWWW 774, your Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Jackie Maestrado Rubio. Science and Technology. Science and Technology. Para naman sa ating SciTech, ipinaliwanag sa isang bagong pananaliksik kung bakit nagtataglay ang Tyrannosaurus Rex o T-Rex at iba pang carnivorous dinosaur ng dambuhala at matibay na bungo, ngunit may maikli at tila walang pakinabang na mga kamay. Ayon sa mga eksperto, ang bungo ng mga meat-eating dinosaur ay unang nag-evolve o lumaki bilang tugon sa paglaki rin ng mga kinakain nilang herbivore o mga dinosaur na kumakain ng halaman. Natukoy sa pag-aaral ang limang magkakaibang theropods lineage o ang grupo ng mga dinosaur na
na may dalawang paa kung saan kabilang ang mga carnivore na nakararanas ng ganitong pagbabago sa katawan. Bukod sa T-Rex, kabilang sa mga ito ang Carcharodontosaurus sa Africa at Megalosaurus sa England. Para mapatunayan ito, gumawa ang mga siyentipiko ng bagong pamamaraan para sukatin ang tibay ng bungo base sa laki nito, lakas ng kagat, hugis ng ngipin at pagkakadikit ng mga buto sa ulo. Lumabas na ang T-Rex ang may pinakamatibay at pinakamalaking bungo na umaabot sa 5 talampakan ng haba na sapat upang dumurog ng mga buto. Bagamat tila wala ng silbi ang mga maliliit na kamay ng T-Rex na may 2 daliri lamang, sinabi ni Paul Upchurch, co-author ng pananaliksik, na maaaring pinanatili ito ng kanilang genetics dahil ang mga gene na bumubuo sa mga kamay ay may iba pang mahalagang papel sa ibang bahagi ng katawan ng dinosaur na kailangan para sa kanilang kaligtasan. Lifestyle News. Lifestyle News. Sa atin na lifestyle news, sa vault na naglalaman ng 40,000 bottle wine collection ni Soviet Union politician Joseph Stalin, binuksan ng mga otoridad sa Georgia. Itali po ihatid ni Mika Fajardo. Binuksan ng mga otoridad sa Georgia ang isang vault na naglalaman ng humigit kumulang 40,000 bote ng bihira at mamahaling alak na dating kabilang sa dating pinuno ng Soviet Union na si Joseph Stalin. Ang koleksyon na binubuo ng mga alak mula sa Georgia at France ay unang ipinakita sa publiko ngayong linggo sa kabisera ng bansa na Tbilisi matapos manatiling nakatago sa loob ng maraming taon. Ayon sa pamahalaan ng Georgia, plano nitong ipa-auction ng mga bote kabilang ang ilang alak na mula pa noong unang bahagi ng ika-19 na siglo upang makalikom ng pondo para sa itatayong Wine Education School. Kilala ang Tbilisi bilang birthplace ng wine kung saan may mga archaeological evidence na nagpapakita ng patuloy na tradisyon ng paggawa ng alak na umaabot sa 8,000 taon nang nakalilipas. Si Stalin na ipinanganak sa Georgia at namuno sa Soviet Union mula 1924 hanggang 1953 ay kilala bilang isang masugid na kolektor ng alak. Kabilang sa kanyang mga naipong bote ang mga alak mula sa tanyag na estate ng Bordeaux na dating pagmamayari ng mga miyembro ng dinastiyang Romanov bago ito makuha ng mga Soviet matapos ang Russian Revolution. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Ngayong petsa nanguna sa Billboard Hot 100 ang 1967 song ito ni Aretha Franklin na nagbigay sa kanya ng 2 Grammy Awards. Ano ang awitin na ito? Alamin natin sa Music Trivia ni Kenny Acosta. Blessed Wednesday morning! Narito na ang hatid ko sa inyong Music Trivia. Ngayong petsa na ito, June 3 taong 1967, nanguna sa Billboard Hot 100 ang rendition ng Queen of Soul na si Aretha Franklin ng awiting Respect. Ang Respect ay unang nirelease ng American soul singer-songwriter na si Otis Redding noong 1965. Ang naturang kanta ay ginawa ni Aretha ng kanyang bersyon na isang feminist anthem. Ang kanyang version ng awiting Respect ay nagbigay sa kanya ng 2 Grammy Awards noong 1968 na kinabibilangan ng Best Rhythm and Blues Solo Vocal Performance Female at Best Rhythm and Blues Recording. Kalaunan, isinailalim sa prevention ng National Recording Registry ang awiting Respect, habang ibinilang naman ito ng Recording Industry Association of America o RIAA at National Endowment for the Arts sa listahan ng Songs of the Century. At yan, hatid ko sa inyong Music Trivia. Ako po si Kenny Acosta ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Kenny Acosta. Balitang Kakaiba. Sa atin naman pong balitang kakaiba, sino ba namang mag-aakala na isang pulis sa magiging pasimuno ng isang peking bomb threat sa isang restaurant sa Japan? Noong Marso, nakatanggap ng tawag ang isang restaurant sa Saga City kung saan sinabihan silang i-check ang kanilang entrance. Agad namang nagtungo sa entrance ng restaurant ang isa sa mga empleyado at doon natagpuan ng isang papel na may nakasulat na mensaheng, "May itinanim akong bomba rito." Dahil sa banta, agad na kinansela ang nakaschedule na farewell party ng gabing iyon. Bagamat walang nahanap na pampasabog ang mga responding otoridad, laking gulat ng lahat ng matuklasan sa investigasyon na ang mismong bibigyan ng farewell party sa araw na iyon ang utak sa likod ng Peking bomb threat. Nang tanungin kung bakit niya ito ginawa, ipinaliwanag nito na ayaw niya lang talagang dumalo sa kanyang sariling farewell party.
Nakatakda na sanang magretiro ang pulis noong Marso. Ngunit dahil sa kanyang ginawa, sa halip na makapagretiro ng maayos sa trabaho, nakatanggap siya ng formal reprimand at napilitang magbitiw noong April 30 at naharap ngayon sa mga kasong forced obstruction of business. O diba, sana sinabi niya na lang na ayaw niyang umattend. Ngayon tuloy, naharap pa siya ngayon sa kaso. Diba, imbis magre-retiro siya ng mapayapa. May bago siyang problemang kinaharap. Ayan mga kanyusik, ang ating pong balitang kakaiba ngayong araw ng Miyerkules. Bago tayo magtapos sa ating balitaan, narito po muna ang ating katanungan ngayong araw po ng Miyerkules para po sa ating programang Opinion Mo, Opinion Ko. Dapat bang bumaba na lamang bilang Senate President si Senator Alan Peter Cayetano? At isa pang katanungan, sang-ayon ba kayo sa pagpapatalsik kay Cavite 4th District Congressman Francisco Kiko Barzaga? Ulitin ko ang ating mga katanungan, mga kanyusik. Dapat bang bumaba na lamang bilang Senate President si Senator Alan Peter Cayetano? At sang-ayon ba kayo sa pagpapatalsik kay Cavite 4th District Congressman Kiko Barzaga? Inyo pong narinig ang mga may init na balita ngayong araw po ng Miyerkules, June 3, 2026. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Rose May Miranda. Napasa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon.